Yan po si Bato, nagdi-disguise na po si Bato. Baka hindi niyo po alam, si Bato po yan. Nagdi-disguise na po si Bato para hindi na po siya makilala. Baka kasi magulat kayo pagdating sa Senado, putik, wala nang kalbo. Wala na si kalbo. Wala na po talaga. Eto na po ang bagong look ni Bato. Okay? Ayan na po siya ngayon. Naka-undercover po siya ngayon. Dahil po mainit siya sa ICC. Okay? Mainit po siya sa ICC ngayon. Kaya napili niya po mag-undercover upang hindi po matunton ng Interpol at ICC. Kaya medyo, ano po si Bato ngayon? Masyadong, si Bato? Masyado po siyang suspicioso sa mga bagay-bagay ngayon. Konting kibot na ano siya, natatakot. Yan, alam nyo na. Baka kasi magulat kayo. Wala lang kalbo. Mag-ano na po mag-blue ribbon na. Pag may nakita kayong ganyan, si Bato na yan, naka-disguise. Alam nyo na. Okay? Bato, nagmamatigas, hindi magpapauli sa ICC. Hypothetical, hindi ako magpapauli. Hindi ako sasama. Hindi ako magpauli. Hindi ako lalabas sa aking comfort zone. May comfort zone sa Philippines. Ba't ako pupunta sa ibang bansa? Dito ako sa Pilipinas. Dito ako pinanganak. Dito ako mamamatay sa bansa kong sinalangan. Wow! Lupet. Angas, diba? Saka mo na sabihin niya pag nandito na yung Interpol. Okay, Bato? Saka mo na sabihin pag nandito na yung Interpol at pagkukunin ka na. Okay? Ang dahil mo sinasabi nun, go ahead! Make Madi! Diba? Ano sabi mo? Itong si Trillanes, kala mo kung sino to. Go ahead! Make Madi! Ngayon, iba na naman statement mo. Iba na naman statement mo. Samantalang dati, statement mo, matapang-tapang ka. Ngayon, wala na naman. Tatago ka na naman. Kilala ka na namin. Alam na namin. May balbas ka na, ha? Bring it on, Mr. Trillanes. Make Madi. Bring it on. Bring it on. Last night, I had a dream. Mayor Rudy was granted house arrest. We had a tearful reunion. Yan na yun. We hugged each other and he whispered to me, Ronald, I'm okay now. Lord, please make dream come true. Alam niyo po kasi ang panaginip, minsan, half true, half hindi. Kay Bato, hindi sa house arrest sila nagkita. Sa reality, sa ICC talaga. Ganun yung panaginip Diba? Wala pong eksaktong panaginip na natupad. Diba? Panaginip nga Walang eksaktong panaginip na natupad na naginip ka, nanalo ka sa loto. Pero hindi ka naman nanalo sa loto. Gumanda lang yung negosyo mo. Diba? Walang eksaktong panaginip. Diba? Kay Bato, natupad na ang panaginip niya. Kaso ang reunion sa ICC. Saklap. Kaya medyo malungkot si Bato ngayon dahil marami siyang sasagutin. Ito sabi ni Attorney De Rosario, will the new rules on extradition requiring a local judicial process apply to Bato de la Rosa? Ombudsman Boying Remulla claimed that the ICC has issued a warrant. The rules of extradition apply only to requests made by a state with which the Philippines has an extradition treaty or agreement. The ICC, pakinggan nyo ito maigi meron daw po ng extradition kapag sa state by state. Okay? Pero ang ICC po is not a state.
It is an international tribunal created under the Rome Statute, and since the Philippines withdrew from the treaty in 2019, it is no longer falls under any state-to-state extradition process. Sa Tagalog po, ang extradition po, kailangan magkakasundo ang every state of the Philippines and another state na nagre-request. Dito po, pag nag-request po ang ICC sa Pilipinas, hindi po siya state, international tribunal siya. So, hindi po pwedeng may makailam dito. Okay? Malinaw po yan. Ang extradition, ginagamit lang yan kay Kibuloy. Ayan ang bibigay kong halimbawa. Ang Pilipinas ay makakapag-usap o ang US makikipag-usap sa Pilipinas para i-extradite si Kibuloy. Yun po ang extradition treaty. At kay Kibuloy po, dumaan na po siya sa local government, ay local RTC. Kaya nga po nakakulong siya sa Pasig. Hinihintay na lang po talaga ang extradition ng US. Nakadaan na si Kibuloy sa RTC. So, any given moment, pwede na siyang i-extradite. Kapag ni-request po ng US na papuntay na doon si Kibuloy for the warrant of arrest niya doon at mga kaso niya doon. Yun po ang state-to-state extradition. Given, pwede, maaari, walang problema. Pero hindi po pwede ma-apply to kay Bato. Bakit? ICC is not a state. It's an international tribunal. Isa po siyang international court na lumilite sa may mga kaso ng crime against humanity. Padadaanin po yan sa Interpol. Padadaanin po sa Interpol through our local government or our government. So, paano pong mangyayari na kailangan bago extradite may state-to-state na usapan? Wala pong state-to-state. Malabo yan. Kaya nga hindi nanalo sila Digong dyan eh. Hindi nanalo sila Digong dyan. Dahil, paano siya mananalo? Hindi naman state yung ICC. International Criminal Court yun. This means that the rules requiring judicial approval for extradition proceedings in the Philippines do not apply to the ICC. The ICC operates under a separate mechanism. Under Section 17, Republic Act 9851, ayan na nga po yung lagi natin ina-explain. Or Philippine Act on Crime Against International Humanitarian Law, Genocide, Other Crimes Against Humanity, the government may directly surrender an accused person to an international tribunal without following the extradition process. Yan po ang dapat mangyari. Yan po ang dapat mangyari kay Bato. Idirekta po siya kagad sa ICC. Hindi naman po siya kailangan dumaan sa tinatawag nilang extradition treaty or extradition rules. Kasi nga po, hindi naman state ang ICC. Ayan yung bagong rules po na 9851 siya, dapat dumaan po. Napakalinaw. Yeah? Napakalinaw po niyan. Kaya po yung nagsasabing malabo maaris ito ba to? Haharangin? No, hindi nyo pwedeng harangin. Hindi nyo pwedeng harangin. Kasi nga, hindi ubra yung extradition. Ipupunta mo sa local court yan. Sino mag-e-embodied sa ICC? Wala. Bakit? International Criminal Court siya. Sino magiging kinatawan ng ICC? Netherlands? Wala naman pakialam yung Netherlands eh. Walang pakialam yung Netherlands kasi nga, International Criminal Court siya. Diba? Ini-embody niya ang buong international criminal court regarding krimen. Hindi siya state. Hindi siya ng Netherlands. Miski yung Netherlands under ni ICC. Kapag may nagawa sa Netherlands na crimes against humanity, dun siya sa ICC. Kaya walang pakialam ang bansang Netherlands dyan. Dahil ang tawag dito? May tawag doon sa term na yan basta hindi siya attached doon sa mismong bansa na yon. Hindi siya attached sa Netherlands. Kumbaga hindi siya attached doon sa Netherlands. Siya ang ICC na isang international court na lumulutas sa mga biktima ng nasabing crime against humanity, etc. etc. Interpol Red Notice, tama po. Tama, pag naglabas po ang Interpol ng Red Notice, no choice kundi isuko si Bato. No choice yan. Independent. Tama, Yahoo.
Independent, your Filipina page. Jacob, thank you. Independent po ang ICC. Wala pong nakakawak sa kanya na bansa. Nataon lang po na nasa Netherlands yan. Pero independent International Criminal Court yan. Independent yan. Wala pong nagdidikta yan. At ang mga nandyan po ay iba't ibang lahi. Meron pong justice from Japan. Meron pong justice from marami. Nagkaroon din po tayo ng representative yan. Iba't ibang bansa po yan nandyan. Independent yan. Iba't ibang bansa po nandyan. Kaya hindi po nila ano yan. Ngayon, pag dumating po ang Interpol, bye-bye ka na ba to? No choice. Bye-bye ka talaga. Bye-bye ka. Eto na si Bato. Ayan na ang kakasapiti mo. Ingat sa biyahe. Ayan, mauulit na naman po yan. Ayan, mauulit na naman po yung ganyan senaryo natin. Kung saan makikita nyo po, diyan sa may bintana, ang isang tao na umiiyak. Pero in fairness, bagay sa'yo ba to ha? In fairness, no? Bagay na bagay kay Bato no? Bagay sa kanya no? Bagay Diba? Kahit sino, kahit ipilit ni Bato, dadalhin niya sa local court. Ba't dadalhin mo sa local court? Harangin lang yan ng 9851 na anyone na mag-request na meron kang kinalaman sa International Criminal Court, nandiyan yan sa 9851. Ayun yung sinasabi natin Nasa 9851 yan. Hindi ka pa pwedeng umubra doon. Hindi ka pa pwedeng umubra doon sa 9851 na yun. Dahil pwedeng i-accommodate ng isang state country ang International Criminal Court. Paano ka uubra doon? Wala ka nang kawala dito, Bato. Wala ka nang kawala dito. Yari ka dito. Ayan nakita mo? Kita mo, ayan Trillanes, nagpa-plancha na Ayan Nagre-ready na si Trillanes. Maganda ka na. Ayan Kasama namin kanina Kasama namin kanina. Ayan, nagpa-plancha na si Trillanes Gusto niya, pag nakita ka niya, presentable siya sa'yo. Nagre-ready na Ready na ako, Bato. Ikaw, ready ka na ba? Game na. Tamo, para presentable. Diba? Talagang nakaporma si Trillanes pag poposasan ka. Request mo yan gagawin niya. Poposasan ka. Pagtapos mo sa Senado, poposasan ka. Request mo gagawin natin. Diba, Sir Chris Angel? Ano nakikita nyo sa picture? Tama. Ibig sabihin yan, planchado na. Ayan Pag nagpo-post si Trillanes, kabahan ka na. Ibig sabihin yan, planchado na lahat. Ready na. Planchado na ang lahat. Sasakay ka na lang. Patayin na si BBM. No joke. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses
islap ng salapi, nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira. Sasagpangin nila mga walang kaluluwa. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat